Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong yun, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag niyong Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ang mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag niyong Kristo?" Sumagot silang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya." At pinalaya niya si Barabas, ngunit pinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinatong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinagdulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang damit matapos magsapalaran, at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ipaksya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus." Tinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas.
Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalabutan ng hininga. Dito, luluhod ang tanan at sandaling mananahimik. Biglang napunit sa gitna ang tabig ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ang marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa bahaging ito ng Ebanghelyo, makikita natin ang katahimikan ni Jesus sa harap ni Pilato. Ang kanyang pagtitiis sa pangungutya, paghihirap at pagpapapako sa krus. Hindi siya lumaban kahit siya ay walang kasalanan. Ipinakita niya ang sukdulang pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang krus ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo sa gitna ng sakit, pagtaksil at kawalan ng katarungan. Nananatiling tapat si Jesus, tayo rin ay inaanyayahang manatiling matatag sa pananampalataya kahit may pagsubok sa buhay. Minsan sa ating buhay, may mga pagkakataong tila hindi tayo naunawaan o nasasaktan tayo ng iba. Ngunit tulad ni Jesus, maaari nating ialay ang ating paghihirap sa Diyos at magtiwala na may layunin ng lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ipinakita mo sa krus. Turuan mo kong maging mapagpakumbaba, matiyaga at matatag sa gitna ng pagsubok. Kapag ako nasaktan o nahihirapan, tulungan mo kong huwag mawalan ng pananampalataya. Naway lagi kong maalala na ang iyong sakripisyo ang daan tungo sa aking kaligtasan. Amen. Sa pagtatapos ng pagninilay na ito, dalhin natin sa ating puso ang mensahe ng krus. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa anumang sakit o kasalanan. Naway maging inspirasyon si Jesus upang mamuhay tayo ng may pagmamahal, pagpapatawad at pagtitiwala sa Diyos araw-araw.